Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Eksaktong 4:00 ng hapon, paglabas ng pamilihang bayan, saglit na huminto si Benito sapagkat nakasalubong ng kanyang inang si Benice ang mga kumari nito. Alam na ng 16-year-old na binatilyo na magtatagal ang mga yon dahil sa tsismisan. Kaya naupo muna siya sa isang gilid at inilapag ang mga suot na dala niya galing sa pamilihan. Pinamili yung ina para sa pang-ulam nila mamayang gabi at sa iba pang kailangan sa bahay. Ay nako, ito na naman ang nanay ko. Pakikipagchismisa na naman. Dapat talaga hindi na ako sumami. Hindi tuloy ako makakapaglaro sa court. Ibinato niya ang maliit na bato at nang tumama to sa lata ay nakagawa yun ng ingay. Kaya napatingin doon ng kanyang ina pati ang 3 nitong kumare na sina Cordapia, Soledad at Rosa. Nang makita niya ang itsura ng ina na tila nagagalit ay tumigil siya sa ginagawa at hinawakan na lang ang mga supot. Pagkatapos noon ay nagpatuloy na ang 4 na kababaihan sa kanilang pinag-uusapan. Mukhang sa itsura nitong si Cordapia, malamang sa malamang may malaking chismis tong atid eh. Siguro sariwang-sariwa pa yan no? Nawala ang ngiti sa labi ni Benice nang magsimulang magkwentong 3 niyang kumare. Narinig naman lahat yun ng binatilyo kaya napakunot na ito sa halip na matakot at mangamba katulad ng mga kababaihang nag-uusap. May mga kabataan na namang nawawala. Noong nakarang linggo sa ilog na pinaglalabahan. Tapos nung isang araw sa mahabang tulay. Tapos kanina sa bundok naman. Baka naglayas dahil sa mga nanay nila. Kung di ko lang mahal tong nanay ko, kahit chismosa, matagal ko na rin nilayasan to eh. Muli siyang nakinig sa usapan ng mga kababaihan kaya narinig niya ang suspetsya at haka-haka ng bawat isa, kahit ng kanyang nanay. Hindi niya rin tuloy alam kung matatawa ba sa nanay binis niya, kay Cordapia, kay Soledad at Rosa. Dahil sa mga pinagsasasabi ng mga ito. Ano yun? Aswang? Sigbin? Engkanto? Maligno? May nadamay pang ang kulto eh. Ay, inay ko po naman oh. Nang mapansin siya ng ina na napapangisi, ay sinumaan siya nito ng tingin. Kaya nagpaka-behave na lang siya at pasimpleng nagpasipol-sipol. Maya-maya pa, nang matapos na ang talakayan ng mga tsismosa, ay kaagad naglakad ang mag-ina pauwi sa kanilang bahay. Doon naman na niya sinimulang kausapin ang ina. Anak, alam mo bang masamang nakikinig sa usapan ng mga matatanda, ha? Hindi ka lang nakikinig kanina. Tinatawanan mo pa kami. Nakakatawa sa mga kabataang nawawala. Sorry po, Nay, kung natatawa ako kanina. Pero promise po, hindi ko naman pinagtatawanan yung mga kabataang nawawala eh. Aaminin ko po, natatawa ako sa mga haka-haka nyo kanina na siyang dahilan ng pagkawala ng mga bata. Batang kasing edad mo lang din halos. Hindi nakaimik kagad si Benito sapagkat bigla niyang napagtanto ang ibig sabihin ng ina na maaaring ilang araw mula ngayon ay siya naman ang malagay sa ganoong sitwasyon. Sorry po ulit, Nay. Sa susunod din naman po kasi, hinahan niyo lang po yung mga boses niyo para hindi ko mapapakinggan. Aba, talagang bata ka. Joke lang po. Si nanay naman oh. Nagagalit ka agad. Bahala po kayo kapag lalo kayong nagsungit eh, mawawala na talaga yung ganda niyo. Narinig kong sinasabi yun ni tatay kapag nagtatalo kayo eh. Yan ang sinasabi ko. Sa pakikinig mo sa usapan ng mga matatanda, kung ano-anong natututunan mo eh. Nanay naman, 16 years old na po ako. Tama lang naman po siguro na matutunan ko na ng paunti-unti yung mga ginagawa niyo matatanda. Binata na po ko, Nay. Napangiti na lang ang ginang sa sinabing yun ng anak, pero mahina niya pa rin piningot ang tenga nito. Basta anak ha, para hindi ka matulad sa mga kabataang nawawala, huwag ka magpupunta sa kung saan-saan, lalo na at walang kasamang matatanda ha. Narinig mo naman yung usapan namin kanina, yung mga nawala sa mahabang tulay,
Tanghaling tapat yun. Sabi ng nakakita, naglalanguyan lang daw doon yung mga bata at nagtatalunan sa tulay. Maya-maya wala na siyang nakitang tao at naiwan na lang yung mga damit ng mga kabataan. Opo, Nay. Sa court lang naman ako laging natambay At saka palagi pong maraming tao ron kahit na gabi, madilim. Tinatambayan yun ng mga pasimpleng magsusyota Ay nako, naaawa tuloy ako sa mga magulang ng mga batang nawala. Sana lang matagpuan na sila. Sa tingin niyo po, Nay, ano po kaya yung kumukuha sa mga kabataan na yun? Hindi naman po hindi ako naniniwala sa mga sigbin, aswang, engkanto o kulto. Pero kung sakaling isa po sa kanila ang kumuha, di pa po dapat may bangkay na naiiwan? Hindi ko rin alam, anak Bakit hindi mo kaya subukan na magpakuha tapos takasan mo para malaman ng sagot? Nanay naman Kasasabi ko lang po na huwag pagtatawanan pero kayo naman tong ginagawang biro. Kasasabi niyo lang po na huwag pagtatawanan pero kayo naman po itong ginagawang biro. Hindi ko naman gugustuhin na mangyari sa iyo yun. Kahit pasaway ka, no? May isa pang balita na kumakalat patungkol doon sa itinatayong mga gusali sa kabilang bayan. Yan nga din po yung kumakalat na balita sa school namin, Nay. May mga nangunguha raw po ng bata tapos yung katawan at dugo nila iwiwisik sa bawat haligi ng gusali para daw tumibay at hindi basta-basta masisira kapag lamindol. Totoo po kaya yun? Ano ba na siguro ang isasagot ko, no? Napakamot na lang sa ulo ang binatilyong makapalang kilay at nang mapadana sila sa open basketball court ay sa kanya hinarap ulit ang ina. Nay, maglalaro po muna ako ng basketball. Di ko na po kayo masasamahan sa bahay Okay, sige anak. Bumalik ka na ng 5:00 Walang magwawalis doon sa bakuna natin dahil marami akong aayusin sa loob ng bahay. At huwag na kayong aalis dyan sa court. Baka kung saan-saan ka pa magpunta. Sa court lang po ako, Nay. Promise. Uwi din po ako ng 5:00. Pagkatapos niyang iabot sa ina ang mga supot ng pinamili nila, ay tumakbo na kaagad siya papunta sa open basketball court. Tinawayan na rin kasi siya ng kaibigang si Floyd na kung tawagin nila ay Bonjing dahil sa pagiging bilugan ng itsura. Nang mawala na sa paningin niya ang ina, ay nakisali na siya sa paglalaro ng basketball. At bago pa mag 5:00 ay natapos na kaagad ang kanilang laro dahil may mga katatayan ng nakiusap na sila naman ang sunod na gagamit ng court. Habang nanonood ang magkaibigan ay naitapik nga ni Benito ang patungkol sa mga narinig kanina na pinag-uusapan ng kanyang nanay at ng mga kaibigan nito. Bonjing, alam mo na ba yung balita? May mga bagong mga kabataan na naman na nawawala ngayong araw Sa bundok naman daw tapos 3 sila. Sinabi nga ni nanay sa akin kanina. Ang kwento pa nga niya may mga kulto na roon na gumagala-gala sa lugar natin kaya pinapauwi na ako na maaga. Tangik, dapat sinabi mo sa nanay solidad mo na huwag siya mag-alala dahil hindi ka kukunin ng mga kulto dahil bago ka pa nila mabuhat at mailayo, malamang nahuli na sila sa bigat mong yan. Daganan ko lang sila. Tapos na usapan talaga. Napalakas ang paghalakhak ng magkaibigan kaya napatingin ng ilang naroon na nanunood sa mga nagbabasketball na mga katatayan. Nang maalala ng binatang may makapal na kilay na 5:00 na pala ng hapon ay inaya na niyang umuwi ang kaibigan. Tara na, magwawalis pa pala ako sa amin. Ay, oo nga pala, magsasayang na rin pala ako. Baka hindi na ako pakainin ng nanay ko kapag hindi na naman ako nakapagluto Natawa na lang si Benito sa sinabing yun ng kanyang kaibigan habang naglalakad pauwi sa kani-kanilang bahay. Bago maghiwalay sa magkabilaang daan ay may napansin silang jeep na may mga sakay na kagamitan kaya nagkatinginan ng magkaibigan. Mukhang may bagong lipat Oo nga, saan kaya banda? Naku, saka na natin alamin yan. Bukas, napamalita na yan ng mga chismosa nating nanay. Abang-abang na lang. Tama, Bonjing. Abang-abang na lang tayo. O sige, babay na. Bukas ng umaga, basketball ulit tayo Kapag di ako tinangali ng gising. Nang mawala na sa paningin niya ang malusog na kaibigan, ay tumakbo na si Benito
hanggang makarating sa kanilang bahay. Nay, nandito na po ako. Ay sige nak, magwalis ka na't baka parating na ang tatay mo. Opo. Kagad niyang kinuha ang walis at nagsimulang walisin ang mga dahon-dahon at iba pang kalat na nasa sahig. Maya-maya pa'y natigilan siya sa pagwawalis pagkakita sa kanyang tatay Vito na kapapasok lang ng gate. Tatay! Patakbo siyang lumapit sa ama at nagmano. Pagkuha naman ay kinuha niya kagad ang dalang supot nito. Ako na po tayo magbibitbit niyan. Ay, salamat nak. Kawaan ka ng Diyos. Medyo mabigat to, kaya ako na lang magdadala. Ipagpatuloy mo na lang yung pagwawalis na ginagawa mo para matapos ka na kagad ha. Sige po tay. Ay, ang nanay mo nasaan? Nasa loob po, nagluluto yata. Hindi pa po kasi ako pumapasok simula paggaling namin sa palengke. Dumiretso ako sa court tapos nag-basketball. Kauuwi-uwi ko lang din po. Ngumiti lang ang matangkad at maskuladong Ginoo bago himasin ang ulo ng anak. Pagkatapos noon ay naglakad na to papunta sa loob ng bahay. Nang lumakad na ang mga magulang ng binatilyo papunta sa loob ng bunti nilang bahay na bato, ay nagpatuloy na siya sa pagwawalis. 5:30 na ng hapon nang matapos ang binatilyo sa pagwawalis sa palibot ng kanilang bakuran. Sinigaan niya ang mga naipong tuyong dahon kasunod ng pagtawag ng kanyang ina mula sa loob ng bahay. Na, pasok ka na rito, magdidilim na. May dalang merienda ang tatay mo. Papunta na po, Nay. Masayang nagbalik sa loob ng bahay ang binatilyo at kaagad nagtungo sa lamesa sa kusina para tikman ang dalang merienda ng kanyang tatay, ang pinakamasarap na kalamay na natikman niya. Kain na po ako, Nay, ha? Paupo na sana si Benito nang lumabas naman mula sa banyong kanyang tatay Vito. Nak, bili ka nga muna ng soft drinks kaya juice na ititimpla natin. Doon ka na lang bumili kina Aling Piang. Nagtanong na ako ron kanina. Meron na raw silang tindang soft drinks at juice. Nakakalimutan ko naman bumili. Dito, wag na. Magdidilim na eh. Okay lang po, Nay. Gusto ko rin pong mag-soft drinks o juice dahil sa uhaw pagkatapos maglaro ng basketball at magwalis. Maliwanag pa naman sa labas eh. Oo nga naman, mahal. Malaki na yung anak mo. At saka, huwag ka masyado matatakot sa mga naririnig mong balita. Sa dami ng tao dito sa barangay natin ewan ko na lang kung may magtangkang manguha ng mga kabataan. Kitang-kita ni Benito kung paano napaismid ang kanyang ina, pero wala na tong nagawa sapagkat naiabot na ng Ginoo ang pera sa kanya. Huwag mong kalimutan bumili ng yelo ha. Opo tay. Ay nako, bilisan mo na lang ha. Huwag ka na kung saan-saan pupunta. Pagkabili, diretso ka agad dito. Tumakbo ka na para mabilis. Napangiti na lang si Benito sa ina pero sa huli ay sinunod niya pa rin ang gusto nito. Patakbo siyang lumabas ng bahay at nagtungo na nga sa tindahan ni Aling Piang. Sa lahat ng barangay sa lugar na yon, ang barangay kung saan nakatira ang pamilya ni Benito ang pinakasibilisado. Magkagayon man dahil nasa probinsya pa rin sila, kaya naman halos magkakalayo pa rin ang mga bahay at mas marami pa rin mapupuno at liblib na lugar. Mga hindi sementadong daan at mga bukirin at taniman. Lagpas 10 bahay na magkakalayo muna ang nadaanan ni Benito bago tuluyang marating ang tindahan ni Aling Piang. Ang nag-iisang tindahan sa kanilang lugar na halos kumpleto sa lahat ng bilihin. Naabutan niya ang ginang na eksaktong nagre-repack ng mga kape, asukal at coffee cream para gawing tingi-tingi at tigpipiso. Puso kasi sa lugar nila ang ganoon. Anong sa'yo anak? Aling Piang, pabili po ng soft drink sabi ni tatay. Kung wala na raw po, juice na lang at saka yelo. Ay, ang tatay mo talaga, mas ulyanin pa sa akin. Galing na siya rito kanina at nagtanong ng soft drinks o juice. Tapos nakalimutan naman bumili. Saglit lang at kukuha ko ng malamig na soft drinks. Sige po. Habang hinihintay ang matandang ginang sa pagkuha ng kanyang binili, ay muli na naman niyang nakita ang jeep na kanina ay may sakay na mga gamit sa paglilipat. Sinundan niya yun ng tingin hanggang sa lumiko na palabas ng iskinita. Sino kaya yung bagong lipat? Tsaka, saan kaya banda naglipat yun?
Parang medyo malapit-lapit sa bahay ah. Hindi na niya natapos ang sinasabi sapagkat dumating na kaagad si Aling Piyang. O anak, malamig yan ha. Tapos itong yelo nasa supot na. Hindi na ako magbibigay ng deposito ha. Basta ibabalik niya lang ang bote. Salamat po. Pagkakuha sa mga binili ay hindi napigilan ng binatilyo na magtanong na lang din sa matandang babae. Aling Piyang, may tanong lang po. May nakita kasi akong jeep tapos may mga daladalang gamit. May bagong lipat po ba rito sa atin? Bah, mukhang namana mo ang pagiging usyusera ng nanay mo ha. Nabalitaan ko lang din kanina na may bagong lipat at malapit sa inyo. Subukan mong dumaan sa kabilang iskinita at madadaanan mo yung bagong bahay doon. Sige po. Salamat po. Katulad ng sinabi ng matandang babae ay dumaan nga sa kabilang iskinita si Benito, pauwi sa kanilang bahay. Doon ay nakita niya ang ilang antigong kagamitan na nakabalandra sa tapat ng bakurang may nakatirik na bagong bahay at gawa rin ito sa bato katulad ng bahay nila. Siguro sila yung lilipat dyan. Naudlot na siya sa pagsasalita na may bigla na lang sumulpot na dalawang katao sa pagitan ng mga antigong gamit. Habang tinitingnan niya ang mga kutis noon ay napatanong na lang siya sa isip. Ang puputi naman nila. Nakakayang dikitan. Halatang may mga kaya sa buhay ah. Halatang halata naman sa gamit nila eh. Habang nakikipag-usap sa sariling isip ay hindi namalaya ni Benito na matitisod na siya sa batuhan. Mabuti na lang ay nagsalita ang binatilyong kasing tangkad niya na mukhang artistahin. Hey man, baka madapa ka. Tumingin ka kaya sa dinaraanan mo, may malaking bato oh. Pagkaturo ng binatang artistahin ng muka sa dinaraanan ni Benito ay napalingon din siya roon. Kaya lang ay na out of balance na siya at nabitiwan ng yelo pati ang soft drinks na hawak. Mabuti na lang, ang soft drinks ay nasalo ng ginoong puti ang buhok na artistahin din ang itsura. Sa hiya naman ni Benito ay dali-dali siyang tumayo at nagpagpag ng katawan kasunod ng pagdampot ng nahulog na yelo sa sahig. Pasensya na po. Salamat sa pagsalo ng soft drinks. Mabuti na lang po talaga. Kundi, iyari ako kay nanay at tatay nito kung nagkataon. Nang iabot sa kanya ang soft drinks ng ginoong may puting buhok, ay yumukod siya rito at nagpasalamat. Maraming salamat po talaga, sir. Huwag mo na akong tawagin, sir. Lolo Giles na lang. Po? Lolo Giles? Yap, lolo ko siya. Ako naman si Wilmont. And nice to meet you. Mukhang malapit ka lang dito sa amin ah. Ayos ka lang ba? Benito? Ako si Benito pero Ben na lang po. Opo, malapit na ako dito. Doon kami sa bandang dulo nakatira. Nice to meet you rin po, Lolo Giles at Wilmont. Pasensya na sa istorbo ah. Kailangan ko na pong umuwi. Mabilis siyang naglakad palayo sa lugar na yon dahil na rin sa sobrang hiya sa pagkakadapa niya kanina. Subalit sa kabilang banda ng isipan ng binatilyo ay tuwang-tuwa siya dahil nakilala na niya ang bagong salta sa kanilang lugar. Hindi rin siya makapaniwala na sa tandang yon ni Lolo Giles ay halos kahawig lang to ng kanyang tatay. Grabe naman ang itsura ng mga taong yun. Ganun ba talaga kapag galing sa Maynila? Parang nakakaya silang dikitan sa sobrang puti at sobrang linis ng kutis nila. Nang nasa tapat na siya ng kawayang gate, ay itinago niya muna ang maliit na sugat sa siko at tuhod nito dahil alam niyang pagagalitan siya kapag nakitang nagkaroon siya ng mga sugat. Nang masigurong okay na ang lahat, ay dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay at nagtungo sa lamesa kung saan naroon pa rin ang kanyang mga magulang na halos patapos nang magmeryenda. O anak, ang tagal mo naman. Nagpunta ka pa yata dun sa court eh. Ay nako, kasalanan mo yan eh. Pinayagpayagan mo. Sorry po, Nay. Tay, kung natagalan po ako. Marami po kasing nabili sa tindahan ni Aling Piyang kanina tapos tandaan niyo po yung magandang bahay dun sa tapat ng mga bamboo tree. May nakatira na po ngayon. Nakita ko yung mga bagong lipat.
Bakit doon ka sa kabilang iskinita dumaan? Nagtaka ka pa. Maano na sa pagka-usyosero mo yung anak mo. Tatay talaga. Pero promise po, nakita ko na po yung mga nakatira ron. Maglolo po sila pero, Nay, Tay, si Lolo Gilis parang kaedad mo lang po. Tapos sobrang puti nila ng apo niyang si Wilmot na parang ka-age ko lang din po. Pero bakit kaya ganun yung boses niya? Parang matanda na. Nagkatinginan ng mag-asawa sa sinabi ng kanilang anak habang binubuksan ng padre de pamilya ang soft drinks. Well-trained ka talaga ng nanay mo, nak. Biruin mo yon. Nakilala mo kagad ang mga bago nating kapitbahay ah. Pero mabuti naman at madadagdagan na yung mga tao rito sa lugar natin. Nakakaumi na kasi kung puro mga sabongero at mga chismosa mga palagi ko nakikita rito eh. Aray! Ito naman mahal kung makapalo ka. Mas mabuti na yung sabungero at chismosa kaysa naman sa babaero at lasinggero. At saka, narinig mo sinabi ng anak mo, mga kutis mayayaman na mga bagong salta. Tingnan mo nga ang itsura mong yan. Yung balat mo, mas maitiba sa puwet ng kaldero eh. Uy, grabe ka naman sa akin, mahal. Real talk lang. Ko nga ba bakit kita napangasawa eh. Napikot o naguyuma mo lang yata ako eh. Mabuti na lang talaga pogi ang anak ko, manang-mana sa akin. Kilay lang ang ambag mo eh. Natawa na lang si Benito sa asara ng kanyang mga magulang habang kumakain ng kalamay bilang merienda. Hindi na siya uminom ng soft drinks dahil maya-maya ay maghahapunan na rin sila. Sinave na lang niya yon para mamayang gabi. Pagkatapos uminom ng soft drinks ng kanyang ina, ay nagpatuloy ito sa pagsasalita. Palagay ko yung mga ganyang klase ng mga tao, mga hindi sanay sa buhay probinsya, madaling aalis yan dito. Siguro ilang buwan lang yan, magbabalik na sila sa Maynila. Lalo na ngayon, kalat ang bali-balita rito sa lugar natin tungkol sa mga nawawalang kabataan. Hay nako, kapag narinig nila ang balitang yon, matatakot na kagad yung mga yan. Maniwala kayo sa akin. May punto ka nga, mahal. Kapag talaga hindi ka sanay sa probinsya, hindi ka magtatagal dito eh. Sa dami ba naman ng mga kababalagang nangyayari dito sa lugar natin? Malamang sa malamang talaga. Nako, baka culture shock pa yung mga maglolo na yan, anak. Habang pinakikinggan ng binatilyo ang kwentuhan ng kanyang mga magulang, ay hindi maiwasang mapaisip siya para sa kaligtasan ng mga bago nilang kapitbahay. Nang matapos sa pagmemeryenda ang mag-anak ay eksakto rin na lumubog na ang araw. Makalipas lang din ng ilang oras ay naghapunan na nga ulit sila at nagtipon-tipon sa palibot ng hapagkainan. Pagkatapos ng dinner ay iniligpit na ni Benito ang mga pinagkainan nila habang ang kanyang ina ay bumalik sa tinatapos nitong pag-aayos ng mga kagamitan sa kwarto. Si Tatay Vito naman ay nagilamos na ng katawan sapagkat matutulog na rin to maya-maya dahil sa pagod sa trabaho. Nang matapos na siya sa paghuhugas, ay inilabas ng binatilyo ang mga basura nila upang hindi lantakan ng mga daga mamayang gabi kapag tulog na ang lahat. Habang naglalagay ng mga basura sa trash bin, ay napatingala siya sa kalangitan sapagkat tila kakaiba ang kulay ng buwan. Mamula-mula kasi ito na parang may kung anong pinahihiwatik. Naghalo ang pakiramdam ng takot at pagkamangha sa kanyang puso habang nakatanaw sa bilugang buwan. Habang nakatingala ay hindi namalaya ng binatilyong may makapal na mga kilay ang pagdating ng kanyang Tatay Vito. Tinalabit siya nito sa likod dahilan naman para maggulat siya ng gusto. Uy, tatay naman, kumakapanggulat eh. Nakatulala ka kasi sa langit eh. Baka mas stiff na ka niyan. Tinitingnan ko po kasi yung buwan eh. Namumula. Ngayon ko lang po nakita na ganyan ang buwan eh. Tay, ano pong ibig sabihin yan? Sabi sa scientific explanation, nagiging mamula-mula ang buwan kapag nagre-reflect ang atmosphere ng mundo. Sa ibang paliwanag naman na nabasa at narinig ko patungkol sa mga sinaunang tradisyon, kapag nagiging ganyan ang kulay ng buwan, parang katulad daw to nung panahon ng Kristo Jesus natin nung nagdadasal siya sa hardin ng Getsemani. Hindi ko natanda pero parang sa sobrang pagdadasal niya raw tumulo ang dugo at pawis niya kaya doon to inihahalin tulad.
Wow, Tay. Hindi ko po in-expect ang sasagot nyo ah. Akala ko po, puro lang kalokohan ang laman ng utak nyo eh. Kaya po lagi kayong inaaway ni Nanay. Nagtawanan na mag-ama habang nananatiling nakatingin sa mamulamulang buwan. Nang tumahimik ang paligid ay muling nagsalita ang Ginoo na pinakinggan lang ng kanyang anak. Sa ibang paniniwala, lalo na sa mga probinsya, may kinalaman naman sa hindi magandang pangyayari ang patungkol sa pamumulan ng buwan. Halimbawa, parang magiging doble o triple ang lakas sa mga aswang o ibang lamang lupa, mga engkanto, maligno at kung ano-ano pa. Sa pagkakaalala ko nga dati noon, sabi ng lola ko, sa mga witch o mangkukulam daw, ang pagpula ng buwan ay importante kasi parang mas tumitindi yung kapangyarihan nila. Pero kinakailangan ng maraming buhay na sakripisyo. Maraming buhay na sakripisyo? Hindi po kaya, Tay, mangkukulam ang mga may gawa ng pagkawala ng mga kabataan dito sa lugar natin? Napakibit-balikat lang ang Ginoo at kasunod noon ay biglang nangilabot ang buong katawan nilang mag-ama nang marinig ang malakas na alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Tay, narinig niyo po yun? Nakakatakot naman ang alulong ng aso na yun. Anak, pumasok na tayo ron sa loob ng bahay. Bilisan mo! Nang mapansin ng binatilyo na tila seryoso ang ama sa pagsasalita habang nakatunghay sa pinanggagalingan ng nakakakilabot na ungol ng aso, nagmamadali na nga siya kagad na pumasok sa loob ng kanilang bahay kasunod ng kanyang ama. Nang pareho na silang nasa loob ng bahay, ay kaagad nga nagsara ng pinto at mga bintana ang Ginoo na pinagtakhan naman niya. 8:30 pa lang po ng gabi, Tay. Bakit nagsasara na po kayo? Hindi kaagad umimik si Tatay Vito. Pagkatapos nitong kandaduhang maigi ang pinto at magtaob ng walis tingting doon, saka ito nagtungo sa kwarto para i-check ang kanyang asawa na abala pa rin sa pag-aayos ng ilang gamit. Narinig niyo ba yung alulong ng aso? Grabe ano? Ngayon na lang ulit ako nakarinig ng ganon. Ako nga rin, mahal eh. Nanayuri yung mga balahibo ko. Oh, nasaan ang anak mo? Nandito lang po ako, Nay. Nakikinig lang po ako sa usapan niyo ni Tatay. Ano po bang ibig sabihin ng mga pag-alulong ng aso na yon, Nay? Tay? Ay naku anak, hindi maganda ang kahulugan niyan. Ibig sabihin nagtatawag ng kamatayan ng aso sa isang lugar. Kaya dapat sinisiwata yun ng may-ari Naku mahal, huwag naman sanang may mawala pang kabataan. Pati yung mga nawawala pa. Sana naman maging okay na sila at makita na. Inapatuktok pa ng 3 beses ang ginang sa papag, samantalang si Benito naman ay napakunot na lang ng noo at napabulong na lang sa sarili, habang pinagmamasdan at pinakikinggan sa pag-uusap ang mga magulang. Hindi ko masyadong magets pero nakakakilabot naman kung totoo yung sinasabi nila nanay at tatay. Pagkatapos ng pag-uusap nila, ay natapos na rin ang ginang sa pagliligpit ng mga gamit, kaya nagtungo na si Benito sa munti niyang silid. Muli na namang umalulong ang aso pero hindi na pinansin yun ng mag-anak kahit pa nakakapangilabot pakinggan. Pagkahiga sa kanyang papag ay sumili pa ang ama bago magsalita. Nak, huwag ka nang lumabas ng bahay ah. Opo, Tay. Matutulog na kami ng nanay mo, ikaw din. Good night po. Pag-alis ni Ginoong Vito ay nagpikit na ng mga mata si Benito at habang nakahiga ay dun siya nanalangin. Lord, pasensya na po kung nakahiga na ako habang nagpipray pero tao sa puso pa rin naman po yung dasal ko eh. Sana po, i-guide niyo po yung pamilya ko at ilayo niyo po kami sa lahat na masama. Pati po mga kabataang nawawala, sana makita na po sila. Amen po. Habang nakapikit at nakahiga, saka siya nag-sign of the cross. Pinilit niyang makatulog subalit dahil sa paulit-ulit na alulong ng aso mula sa hindi kalayuan, kaya naman tila narindi na siya. Ano pa namang aso yan? Hindi pa ba yan napapagod sa pag-alulong? Kanina pa yun Nakakaurat na. Tinakpan niya ang mga tenga gamit ang unan habang nakatitig sa kisame
hanggang sa mapansin nga niya na bigla na lang tumigil na ang nasabing alulong at hindi na ito nasundan. Plano na niyang talagang matulog kaya lang ay kumalam na naman ang kanyang sikmura kaya tahimik siyang bumangon at nagpunta sa kusina para kumain ulit. Magana siyang kumain hanggang sa maubos na nga ang natirang kanin sa kaldero. Ewan ko na lang talaga kung kumalam pa tong sikmura ko mamaya. Naantala ang kanyang pagsasalita na makarinig ng kaluskos sa likod ng bahay. Kaya mula sa maliit na butas sa bandang lababo ay sumilip siya roon at pinagmasdan sa labas ang may gawa ng ingay na narinig niya. May nahagip ang kanyang mga mata na malaking aso na tumatakbo-takbo at tila ba gustong pumasok sa kanilang bakuran. At dahil sa takot kaya naman kagad siyang tumakbo papunta sa silid ng mga magulang. Tay, gising ka po, tay. Tay. Kagad na pabangon sa kama ang kanyang mga magulang matapos marinig ang boses ng kanilang anak na tila natataranta. Oo, ano yun anak? Bakit? Napatingin pa ang mag-asawa sa orasan bago muling bumaling sa binatilyo. 10:00 na. Paghahating gabi na, Benito. Ano bang meron at ginising mo pa ang tatay mo, ha? Maga pa ang pasok niya bukas. Nay, tay, may nakita po akong malaking itim na aso sa likod ng bahay. Parang gusto niyang pumasok sa bakuran eh. Pagkasabing yun ng binatilyo ay sakalang din narinig ng mag-asawa ang kaluskos na palakas ng palakas. Tumayo ang padre de pamilya at meron yung kinuhang mahabang taga sa ilalim ng kanilang papag bago lumabas ng bahay. Samahan mo ang nanay mo ha, dito sa loob ng kwarto at huwag kayong lalabas. Dali-daling lumabas ng bahay si Tatay Vito kaya kaagad nilapitan ng ginang ang kanyang anak. Anak, dito ka lang at sasamahan ko ang tatay mo. Nay, nasama ako. Hindi na napigilan pa ng ginang ang kanyang sinasabi dahil sinundan na siya ng anak hanggang sa likod bahay. Pagdating nila roon ay naabutan nga nila ang padre de pamilya na tinutulungan ang isang malaking itim na aso na makapasok sa loob ng kanilang bakuran. Naipit kasi ng alambre ang mga paa nito sa likuran at umuungot-ungot na tila nagmamakaawa. Sabi ko sa inyo, doon lang kayo sa loob ng bahay eh. Bakit mo tinutulungan yan, mahal? Baka mamaya kung anong klaseng nilalang pa yan. Hindi po, Nay. Kilala ko ang aso na yan. Naalala ko na. Inaaling piyang yan. Yung aso na lang si Gudo na nandun lang sa loob ng bahay. Nang maipasok na sa loob ng bakuran nila ang aso ay umaamo-amo to kina Tatay Vito at Benito na dumidila-dila pa sa kanila habang iwinawagwag ang mga buntot. Nakahinga na maluwag ang ginang matapos makita ang reaksyon ng mag-ama sa aso. Dinala nila sa loob ng bahay si Gudo at doon pansamantalang pinakain at pinatulog. Bukas, idaan mo tong si Gudo kay Aling Piyang ha. Malamang hindi pa siguro nila alam na nakawala yung aso nila. Sige po, tay. Pwede ko po bang itabi sa pagtulog ko si Gudo? Ikaw ang bahala. Sige na, at magsitulog na tayo. Napupuyat na ako. Wala nang lalabas sa inyo ha. Nang masiguro ng padre de pamilya na nakakandado na ng maayos sa mga pintuan at bintana ng kanilang bahay, ay nagtungo na nga sila sa kani-kanilang silid at natulog na nga ng mahimbing. Kinabukasan, katulad ng madalas na mangyari, ay naiwan na namang mag-isa si Benito sa kanilang bahay dahil parehong may mga trabaho ang kanyang mga magulang. Si Ginoong Vito ay nagtatrabaho sa pabrikang paggawaan ng mga candy habang si Ginang Binis naman ay nangangamuhan sa isang bahay na malapit sa pamilihang bayan. Iniiwanan na lang siya ng lutong almusal at pera para sa maghapon niyang pagkain. Pagkatapos niya maghilamos ng mukha at magmumog, ay dumiretso na siya sa kusina para mag-almusal. Binigyan niya rin ng pagkain ng aso at nang matapos na ay hinatak niya ang lace ni Gudo at lumabas na sila ng bahay. Pero nang nasa kawayang gate na siya, ay eksakto namang biglang sumulpot si Wilmont tangan ng isang maliit na basket. Uy, Wilmont, anong ginagawa mo dito? Nakita mo na ang bahay namin. Pasensya na at hindi to kasing ganda ng bahay nyo. Nako, huwag mong isipin nyo masyado dahil hindi rin naman maganda ang bahay namin. By the way, pinapunta ako ni Lolo rito para
ibigay sa iyo itong basket. Mga prutas ang laman yan. Napakarami kasi ng binili ni Lolo kaya sabi niya, ibigay ko lang daw sa inyo yung iba. Since ang bahay niyo ang pinakamalapit sa amin, kayo ang pinagbigyan ko. Hala, nakakaya naman. Pero maraming salamat ah. Pagkaabot ng artistahing lalaki sa basket ng prutas, ay bigla na lang nagkakakawag si Gudo. Kaya kamuntikan pang matapon ng laman ito. Uy, Gudo, ano pa? Behave! Bad ah, bad dog ka ah. Naudlot na siya sa pagsasalita dahil napansin niyang tila umiiwas ang aso kay Wilmot na parabang takot na takot. Dahil doon ay pansamantala niyang ibinaba ang basket at ang malaking asong itim na lang ang binitbit. Naku, pagpasensya mo na tong si Gudo. Mailap talaga to sa ibang tao eh. Lalo na sa mga may alagang pusa. Tingnan mo, sa laki nga nito eh. Hindi man lang marunong kumahol. Ah, talaga? Hindi siya tumatahol? Ang cute ah. Ngayon lang ako nakarinig ng asong hindi marunong tumahol. Pero meron nga akong alagang pusa. Ah, kaya pala siya parang umiiwas sa iyo eh. Ay, teka, salamat ulit dito sa prutas ha. Welcome. Siya nga pala. Kung hindi ka busy, pwedeng pumunta ka sa bahay pero hindi ngayon ha. Busy kasi si Lolo eh. Ah, oo naman. Sabihan mo lang ako. Pwede ko bang isama yung kaibigan ko si Floyd? Pagka maglala, mabait yun. Medyo matako nga lang. Ah, oo naman. O sige, bukas pwede. Pagpapasama rin kasi ako na maglibot-libot dito sa lugar. Sabi kasi ni Lolo Gilis mas okay daw na makipagkaibigan ako sa mga taga rito dahil dito na kami titira. Pangit naman kung wala kaming kakilala, di ba? Oo, may point naman si Lolo Gilis. Pakisabi din pala sa kanya, salamat ah. O sige, makakarating. So, paano? Uwi na muna ako kasi kailangan pa ni Lolo ng tulong sa pag-aayos namin ng mga gamit sa bahay Sasabay na ako sa iyo. Ipapasok ko lang tong fruit basket. Okay, sige. Pagkalapag ni Benito kay Gudo, ay kaagad niyang binitbit ang fruit basket at matakbong nagtungo sa loob ng kanilang bahay. Iniwan niya sa lamesa ang fruit basket, saka dali-daling bumalik sa labas. Nang nasa pinto na siya ay sa kanya lang nakita ang aso na takot, kaya binitbit na lang niya ito ulit habang umiiling-iling. To talaga Gudo, pasaway kang aso ka. Nang nasa gate na, ay masaya siyang nagwika habang bitbit ang itim na aso. O tara na. Tara. Eksaktong 9:00 ng umaga ay naglakad ang bagong magkaibigan papunta sa bahay ni Wilmot. Sa saglit na lakarang yon ay marami-rami rin silang napag-usapan patungkol sa barangay at kung ano-ano pa. Gusto nga sana ring ikwento ni Benito kay Wilmot ang tungkol sa mga lumalaganap na pagkawala ng mga katulad nilang kabataan sa nasabing lugar. Pero pinigil na lang niya ang sarili. Ayaw niya ring matakot kaagad ang bagong salta at mabigyan ng hindi magandang imahe ang kanilang lugar. Hindi ako makapaniwala. Ang ganda pala rito sa lugar nyo at tahimik pa. Tama lang talaga na dito kami lumipat ni Lolo dahil medyo malayo-layo sa kabiasnan. Napangiti ang binatang makapalang kilay matapos makita ang nagagalak na ekspresyon ng mukha ng bago nilang kaibigan. Oo, maganda talaga rito kung sa maganda. Pero alam mo naman ang mga kwento-kwento sa probinsya, di ba? Ang tanging alam ko lang na kwento at na-witness ko na ngayong araw ang kagandahan nitong lugar at ang mababait na taong katulad mo. Plus, napaka-peaceful. Feel na feel ko nga yung sariwang hangin Promise, nakakabuti to lalo na sa mental health namin ni Lolo. Magsasalita pa sana si Benito kaya lang ay narating na nila ang harap ng bahay ng artistahing binata. Napansin niya rin na tila mas lalong nahintakutan si Gudo nang nandun na sila. Pero ipinagsawalang bahala na lang niya yon. So paano naman? Next time ulit Sana makilala ko rin soon si Floyd. Tapos igala niyo ako sa buong barangay. Sure, why not? Makasabi ulit sa lolo mo thank you. Kailangan ko na kasing maihatid tong si Gudo sa amo niya dahil baka nag-aalala na yon. Pagpasok ni Wilmot sa loob ng bahay nila ay inilapag na niya ang aso at hinawakan to sa lace pero nagsumiksik pa rin ito sa kanya, nakapansin-pansin na matinding pangangatog. Uy Gudo,
Bakit ikaw nanginginig? Ay nako, sige na nga, bubuhatin na nga lang kita ulit. Kahit mabigat ay binuhat na lang niya ulit ang aso hanggang sa marating ang tindahan ni Aling Piang na kanina pa pala naghahanap sa aso. Pero habang naglalakad siya, iniisip niya pa rin talaga kung bakit ganoon ang boses ni Wilmont. Malaki ang boses nito pero bata lang ang itsura. Nawiwirduhan talaga siya. Hanggang sa marating na niya ang tindahan ni Aling Piang. Diyos mio, ito tong sikot ha. Hindi po ba dumaan sila nanay at tatay kanina rito bago sila umalis? Kakabukas ko lang din kasi ng tindahan dahil nga sa hinahanap-hanapan namin yung segundo na yan. Mabuti na lang at ikaw ang nakakita. Pagkababa ng binatilyo sa itim na aso ay tumakbo na kaagad ito sa loob ng tindahan at umamo sa matandang babaeng tindera. Salamat naman talaga sa Diyos at kabalik kong makulit kong alaga. Kagabi pa po nasa amin yan si Gudo. Mga 10:00 po ng gabi. Nakita ko yung nagpupumilit pumasok sa bakuran na parang takot na takot eh. Akala ko nga po kung anong hayop. Tinulungan pa ako ni tatay. Nagtanggal lang na buhol na alambre sa paa niya. Kaya po may kaunting galos yan si Gudo ha. Nakawala po yata siya kagabi. Ay nako, malamang dahil yun sa mga panay-panay na pag-alulong ng mga asok agape. Natakot siguro to. Sabi ko naman kasi sa pamangkin ko na huwag iiwan sa likod ng bahay itong aso eh. Nakakakilabot naman po talaga yung mga asong paulit-ulit na umaalulong eh. Totoo. Kaya dapat sinasaway yun ng may-ari eh. Tingnan mo tuloy ang narinig ko kanina kay Soledad. May nawawala kabataan na naman daw. Kaya kayo ha, mag-ingat-ingat kayo ni Floyd ha. Talaga po? Taga saan naman po yung kabataang nawawala? Sa kabilang barangay lang. Ang sabi nung nakakitang tricycle driver matangkad daw tapos napakaputi daw ng mukha ng tao. Pero hindi na niya nahabol kasi sobrang bilis daw kahit naka-tricycle na siya habang hinahabol. Aswang po ba? Hindi naman daw matukoy ng tricycle driver pero sigurado raw siya na hindi naman mukhang aswang. Mas mukha pa nga raw taong tingnan kumpara doon sa driver. Hindi tuloy alam ni Benito kung matatawa siya sa sinabi ng matandang babaeng tindera. Hindi na rin niya itinuloy ang pagtatanong sapagkat may mga dumating nang bumibili. Nagpaalam na lang siya sa ginang at umuwi na ng bahay. Mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng 7:30 ng gabi kung saan ay nagsasalo-salo silang pamilya, matapos may kwento ni Benito ang paghahatid niya kay Gudo, ay muli na naman ngang naungkat ang tungkol sa mga kabataang nawawala na nadagdagan pa ngayong araw. Anak, hindi mo ba kilala yung nawawalang lalaki? Seryo daw yung apelyido eh. Kung Andres Seryo po, tay, kilala ko. Kasi nakakalaban ko po yun sa basketball kapag dumadayo kami sa kabilang barangay eh. Ayun, yun nga anak. Di ba mahal? Andres Seryo nga yung pangalan ng bagong nawawala. Oo anak, kaya umiwas-iwas ka talaga muna dyan sa bago nating kapitbahay ha. Kasi ang balitang kumakalat dun sa bayan napakaputing tao raw at matangkad ang kumuha ron sa nawawalang bata kagabi na taga kabilang barangay lang. Baka mamaya, yun na yun. Si nanay naman. Paano niyo naman po kaagad na itugma sila Lolo Giles at Wilmot sa pagkawala ng mga kabataan? Oo nga naman mahal. Samantalang bago pa naman dumating ang mga yun marami nang nawawala na nauna pa. Sabi nga kasi ng anak mo, yung bago raw natin mga kapitbahay ubod ng kikinis sa mga balat at mapuputi. Baka sila na nga yung tinutukoy, diba? Malay natin. Tabi naman po kayo, Nay. Ang babait po kaya nila Lolo Giles at Wilmont. Sila nga po yung nagbigay ng mga prutas dyan sa basket na yan eh. Pinabot po kanina sa akin ni Wilmont. O tingnan mo mahal, na-judge mo na kaagad yung mga tao kahit hindi mo pa sila nakikita. Pero dahil sa parehong sinabi nyo, na-curious tuloy akong makilala yung Lolo Giles na yan pati Wilmont. Ibisitahin niyo po sila, Nay, Tay. Sa libreng araw po ninyo. Kasi ang sabi sa akin ni Wilmont, naghahanap daw ng kaibigan ng lolo niya rito eh. Nagkatinginan na lang ang mag-asawa habang parehong napapaangat ng mga kilay. Pagkatapos noon ay wala nang nagsalita pa sa kanila hanggang sa matapos ang hapunan. Kinabukasan, wala namang naitalang kabataan na nawawala.
Subalit isang hindi kaaya-ayang balita ang nalaman ni Benito pagpunta niya ng tanghalian sa tindahan ni Aling Piyang. Bibili sana siya ng soft drinks dahil sa uhaw. Papunta rin siya kina Floyd para ayain tong magtungo sa bahay ng bagong kaibigan sapagkat inaya sila doon na mananghalian. Habang nakatayo sa tapat ng tindahan ay nakita niya ang matandang babae na umiiyak. Oh, Aling Piyang, bakit po? O anong nangyari? Siguro anak, wala na. Patay na siya. Patay na si Gudo. Po, paano nangyari yun? Sino po pumatay? Nahuli po ba? Umiling-iling ang matandang babae habang nagpupunas ng luha. Sa itsura ng mukha nito ay halatang kanina pa umiiyak ng umiiyak. Kaya in-encourage na lang ng binatilyo dahil nag-aalala rin siya baka kung mapaano si Aling Piyang. Putaan na po, Aling Piyang. Baka po makasama po sa inyo yung pag-iyak-iyak nyo. Pinipigilan ko na nga sarili ko na umiyak. Pero kapag naalala ko ang nakita ko sa basketball court, yung itsura ni Gudo, nanawa ko sa sinapit niya kaya naiiyak talaga. Ano po? Sa court po? Tol, sa basketball court nakita si Gudo. Sabi ng nanay ko, halos maputol na raw yung leg sa sobrang pagtaga sa leg ng aso eh. Nakakaawa at nakakalungkot. Walang puso ang gumawa nun. Mas masahol pa sa hayop. Napahawak na lang sa ulo si Benito habang iniisip ang nangyari sa kawawang aso. Kaya naintindihan niya rin kung bakit umiiyak ng umiiyak si Aling Piyang. Ano tol? Tara na ba? Dun sa bago nating kosa? Pagkatango ng binatilyong may makapal na kilay ay saka nito hinarap ang matandang babaeng tindera na umiiyak pa rin. Aling Piyang, na po. Mauuli rin po yung gumawa niyan kay Gudo. At sigurado pong hindi sila suswertein sa buhay dahil sa pagiging malupit nila sa inosenteng hayop. Aalis na po muna kami ni Floyd ha. Habang papunta sa bahay ni na Wilmot ay di maiwasan ni Benito na maisip ang tungkol sa nangyari sa kaawa-awang si Gudo. Kaya hindi na rin niya namalaya na nasa tapat na sila ng bahay ng bagong kaibigan. Oh, parang ang seryoso naman ang mukha mo ngayon, Benito. Ay, masensya na. May iniisip lang. Ay, siya nga pala, ito si Floyd, yung kababata ko. Ito naman si Wilmot. Nice to meet you, Wilmot. Grabe, parang kang hindi tao sa sobrang kaputihan mo ah. Parang kang yung mga napapanood kong artista sa TV na mga gumagalap ng mga Diyos-Diyos. Ang pogi mo, promise. Nakakayang dumikit sa'yo. Baka magmukha akong alipin eh. Dahil doon, kahit papaano ay naipsa ng lungkot ni Benito. Nang makapasok na sila ng bakuran ay eksakto naman na lumabas si Lolo Giles at ngumiti sa kanila. Mas lalo namang namangha ang malusog na binata at napabulong sa matalik niyang kaibigan. Oh, akala ko ba lolo ang kasama ni Wilmot dito? Hindi naman mukhang lolo yan eh. Mas mukha pang matanda ang tatay ko dyan eh. Welcome. Tuloy kayo sa bahay namin, apo ko. Nakakatuwa naman at kahit ilang araw pa lang kami rito may mga bago ng kaibigan si Wilmot. Magandang tanghali po, Lolo Giles. Good afternoon po. Hindi po kayo mukhang lolong tingnan eh. Sa totoo lang po, mas mukhang matanda pa sa inyo yung tatay ko eh. Napatawa lang ang matandang Ginoo habang nagmamano sa kanya ang dalawang bisita. Ay sige na, pumasok na kayo sa loob at mananghalian. Dahil sabi sa akin ng apo ko igagala niyo raw siya mamayang hapon. Kaya dapat mabusog kayo ng husto. Dapat lang na maubos niyo yung pagkain dahil marami akong inito. Ganun na nga ang ginawa ng mga pinatilyo. Sa pangunguna ni Wilmot ay nagtungo silang tatlo sa kusina kung saan doon ay naabutan nila ang hapagkainan na punong-puno ng iba't ibang pagkain. Medyo nagulat at natakam pa nga sina Benito at Floyd dahil ang ilan sa mga putahin na nakahain doon ay ngayon lang nila nakita. Uy Floyd, maayos ka nga. Nakakaya dahil parang naglalaway ka na dyan ha. Anong parang sinasabi mo dyan? Talagang naglalaway na ako sa sobrang bango ng mga pagkain. Feeling ko tuloy, piyestahan yung pinuntahan natin eh. O sige na,
at kumuha na tayo ng plato at kumain. Baka mamaya tayo nang sakmalin nitong si Floyd eh. Pagkaupo ay kaagad nilantaka na mag-best friend ang mga kakaibang putay sa mesa. Kumuha rin sila ng boneless bangus, fried chicken, litsyong paksiw at kung ano-ano pa. Talaga namang nabusog silang tatlo dahil sa dami ng pagkain at nang matapos na ay pansamantala silang nagtungo sa silid ni Wilmot para makapagpahinga. Sobrang namangha sina Benito at Floyd dahil sa laki ng kwarto ni Wilmot at bukod doon ay meron siyang magandang kagamitan na talagang mga antigo. Ang mas nagandahan si Benito ay dahil sa meron sariling banyo mismo sa loob ng nasabing silid. Ang yaman niyo siguro, no? Obvious naman eh, sa pagkain pa lang. Tatatlo lang tayo pero ang dami-dami nang nakahain. Parang huling pananghalian na natin yun eh. Baka nga. Ha? Anong baka nga ka dyan? Baka nga mayamang kami. Pero hindi naman. Simple lang ang buhay ng lolo ko at gusto niya talaga sa mga tahimik na lugar. Napansin ni Benito ang pagngisi ng makahulugan ng artistahing binata kaya medyo nagtaka siya sa ginawang yun ng bagong kaibigan. Bakit kang umingisi ng ganyan? Ang creepy kaya tingnan, pangik. Masaya lang ako, Benito, Floyd, kasi may bago na akong kaibigan. Doon kasi sa huling lugar na pinuntahan namin, wala man lang ako nakilalang bagong kaibigan eh. Kinailangan na naming umalis. Bakit naman kinailangan yung umalis? Magbabanyo na nga muna ako, sandali lang ha. Kagad tumayo ang artistahing binata at pakunwaring pupunta sa banyo para lang makaiwas sa pagsagot sa tanong ni Floyd. Higa lang kayo dyan at matulog kung gusto nyo. Tapos kahit mga hapon na tayo mag-ikot-ikot, babanyo lang talaga ako ha. Pwedeng ako muna? O sige, doon na lang ako sa baba ng bahay magbabanyo. Ako rin. Nahihina kasi ako eh. Sumama ka na lang kay Wilmot. Dudumi ako at alam mo namang matagal ako sa banyo kapag dumumi. Wala nang nagawa si Floyd kundi mapanguso na lang at sumunod kay Wilmot sa labas ng silid. Si Benito naman ay pumasok na sa loob mismo ng banyo at kagad umupo sa inidoro. Habang tinatawag ng kalikasan ay naglilibot-libot siya ng tingin at mula sa pinakadulo ng banyo ay meron siyang nakitang damit na tila merong mantsa ng dugo. Ha? Dugo ba yun? Pilit niyang iniabot ng paa ang nasabing damit, subalit sa halip na to ang mahigit ay merong biglang nahulog na kung anong tinatakpan ng damit na namantsahan ng dugo. Biglang nanlaki ang mga mata niya nang makita ang lace ni Gudo na duguan din. Otomatikong nangilabot ang buo niyang pagkatao simula sa talampakan papuntang tuhod at gumapang ito sa kanyang tiyan at dibdib. Dahil doon ay tila mas lalong nag-alburuto ang kanyang tiyan hanggang sa mailabas niya sa inodoro ang tensyon. Kaya lang ay bumilis ang tibok ng kanyang puso na parang may nag-uunahang mga maliliit na daga roon na gusto nang kumawala sa kanyang dibdib. Nang umabot ang takot sa kanyang batok ay napahabol hininga siya. Nahimasmasan lang siya nang bigla niyang buhusan ng tubig ang muka. Dali-dali siyang naghugas ng puwet at nagbuhos ng dumi. Pagkatapos ay kaagad niyang kinuha ang lace ni Gudo at inalala ang conversation nila kanina ni Aling Piang at Floyd. Pinigilan ko na nga ang sarili ko na umiyak eh. Pero kapag naalala ko nakita ko sa basketball court, yung itsura ni Gudo, naawa ko sa sinapit niya, kaya naiiyak talaga. Ano po? Sa court? Oo, tol. Sa basketball court, nakita si Gudo. Sabi nga ng nanay ko halos maputol na raw yung leg sa sobrang pagkataga sa liig ng aso. Nakakaawa at nakakalungkot. Walang pusong gumawa nun sa kanya. Mas masahol pa sa hayop. Para siyang maiiyak sa galit na napapakuyom ng mga kamao habang hawak ang lace ng namatay na aso. Anong ibig sabihin nito? Siya ang pumatay kay Gudo? Naudlot na naman siya sa pagsasalita dahil isang alaala na naman ang sumagi sa isip niya. Doon niya lang napagtanto kung bakit tila takot na takot kay Wilmot si Gudo.
dahil sa merong nararamdamang hindi maganda ang aso sa bago niyang kaibigan. Nang mapatingin naman siya sa damit na may mantsa ng dugo, ay kinuha niya to at doon nalaman na basketball jersey pala ito. At ang mas lalo niyang ikinagulat ay nang mabasa ang apelyido ng jersey. Seryo? Halos matumba siya sa sobrang nerbiyos matapos ma-realize ang mga bagay-bagay. Doon niya lang din naalala ang sinabi ng kanyang nanay patungkol sa bago nilang kapitbahay. Oo anak, umiwas-iwas ka muna dyan sa bago nating kapitbahay ha. Kasi ang balitang kumakalat doon sa bayan, napakputing tao raw at matangkad ng kumuha ron sa nawawalang bata kagabi na taga kabilang barangay lang. Baka mamaya, yun na yun. Tama si nanay. Sila yung mga nangunguha ng mga kabataan. Napaluha siya sa sobrang takot pero pinilit niyang lakasan ang loob at tuminahon para hindi mahalata ni Wilmot na meron na siyang nalalaman. Hindi niya matanggap sa sarili na ipinagtanggol niya pa si Lolo Giles at Wilmot sa ina, pero tama naman pala ang hinala ni Ginang Benis na masasama at mamamatay tao ang bago nilang mga kapitbahay. Dali-dali niyang inayos ang sarili at kinuha ang mga ebidensya at itinago to kung saan hindi mapapansin ni Wilmot pag alis niya. Paglabas niya ng silid ay eksakto naman na nakasalubong niya ang artistahing binata na nakatingin sa kanya at nakangiti. Doon niya napagtanto na kasama nga pala niya kanina ang kababata at matalik niyang kaibigan pero ngayon ay wala na si Floyd. Nasaan si Floyd? Nasa banyo. Oh, okay ka lang ba? Bakit parang namumutla ka na dyan ha? Sabi ni Floyd, iihi lang daw siya. Bakit parang ang tagal niya? Hindi ko alam dun. Hintayin na lang natin sa kwarto. Kailangan ko makita ang best friend ko. Uuwi na kami. Doon na napakamot sa likod ng ulo si Wilmot at sa isang iglap ang mga ngiti nito sa labi ay bigla na lang nawala. Napalitan niyo ng malamig na tingin kaya mas lalong naalarma ang binatang may makapal na kilay. Guess what? Alam mo na pala. Ang tanga ko't naiwan ko yung lace at jersey sa CR. Hindi ko man lang inalis bago ka pumasok. Dahil doon ay mas lalong nangilabot si Benito na sa sobrang takot ay nangatog na ang kanyang tuhod. Sorry na. Alam ko naman na mahalaga sa iyo si Gudo pero kasi galit na galit talaga ako sa aso eh. Kaya nung nakita ko siya kagabi, hindi ko na talaga napigilan ng sarili ko na gilitan siya ng leeg. Napaluha na lang si Benito habang pinakikinggan ng mga salaysay ni Wilmot na tila nag-iiba ang kilos mula sa pagiging maamong tupa ay naging mabangis na leon na. Sorry kay Gudo, pero kasalanan niyo ng may-ari dahil hinayaan niya magpakalat-kalat ang aso sa ating gabi. Sa gitna ng pang-harvest namin ni Lolo. Please, nasaan na si Floyd? Promise, paglabas namin dito, wala kaming sasabihan na kahit na sino. Hindi na ako magpapautulit. Ayaw ko nang bigla ang mapalis ulit dahil naniwala ako sa ganyan. Kaya sorry hindi na kayo makakalis dito. I mean, dito na kayo mamamatay. Tama rin naman pala si Floyd eh. Ito na ang huling pananghalian nyo. Ngumiti si Wilmot at dahan-dahan ng lakad palapit kay Benito na halos hindi na makagalaw pa atras dahil sa tindi ng panginginig ng tuhod. Nang makakilos siya at makatakbo patalikod ay natigilan din naman kaagad siya nang makita niya si Lolo Giles na bitbit ang dugoang si Floyd na nakapasan sa kaliwang balikat ng matandang Ginoo. Doon na lalong nanghina si Benito sapagkat sa dami ng dugong tumatagas sa katawan ng malusog niyang kaibigan ay inakala niyang wala na tong buhay. Naramdaman na lamang niya na may kung anong matigas na bagay ang tumama sa kanyang batok at pagkatapos noon ay nawala na siya ng malay tao. Pasado 12:00 ng hating gabi, napamulagat bigla ng mga mata si Benito matapos managinip ng hindi kaaya-aya. Wala siyang ibang makita kaya mabilis siyang bumangon kaya lang ay laking takot niya nang makitang nakagapo sa mga kamay at paa na parang nakaekis ang kanyang itura. Naguguluhan pa siya sa mga nangyayari sapagkat hindi pa bumabalik ang wisyo niya. Kaya pilit niyang inaalala ang dahilan
kung paano siya napunta sa kinalalagyan ngayon. Nang unti-unti nang nanumbalik ang memorya niya, simula noong nagpunta sila sa bahay ni na Lolo Giles at Wilmont hanggang sa malaman niya ang totoo, doon na nga siya nagkakakawag at pilit na kumakawala sa pagkakatali habang sumisigaw ng sagad sa lalamunan. Tulong! Tulungan niyo ako! Nay! Tatay! Tulong! Parang awa niyo na! Kung nasan man ako, tulungan niyo ako! Bigla siyang nanahimik nang biglang sumindi ang mga pulang ilaw sa bawat kanto ng silid na kinaroroonan niya. Doon nga mas nakita ng binatilyo ang sarili niya na nakatali ng paeki sa mga kamay at paa habang walang kahit na anong saplot na suot. Nang igala niyang tingin ay nakita niya sa bandang kaliwa ang matalik na kaibigan si Floyd na pareho niya ring nakagapos ng paekis. Duguan ang noon nito pero buhay pa naman na tumihinga. Humihilik pa kasi ito kaya sigurado siyang buhay pa ang malusog niyang kaibigan. Floyd! Gising! Please! Gumising ka naman! Floyd! Maya-maya pa ay nakarinig na siya ng mga yabag mula sa bandang kanan kaya dumako roon ang tingin niya. Nang makita niya sa hagdan na pababa si Wilmont ay naghalo ang takot at galit sa kanyang dibdib. Bakit niyo ba ito ginagawa, Wilmont? Please naman, pakawalan mo na kami. Akala ko ba sabi mo, kaibigan mo kami. Nagtiwala ako sa iyo, Wilmont. Please, huwag mo kaming pahirapan ng ganito. Sorry Benito ha. Hindi ko kayo po pwedeng pakawalan. Lalo na ngayong alam niyo na ang lahat. Please naman, maniwala ka sa akin. Wala kaming sasabihan na kahit sino. Hindi kami magsasalita. Kukumbisin si Cloyd na manahimik. Pakawalan mo lang kami. Mamatay ng ganito. Huwag pa kami patayin. Pasensya na. Sayang, gusto ko pa naman ang attitude mo. Gusto ko talaga makipagkaibigan sa'yo. Kaya lang, Tawa mo na. Hinahanap na kami ng mga magulang namin. Huwag mo na itong gawin, please. Kaawa ako sa inyo. hinimas-himas muna ni Wilmont ang buhok ng umiiyak na binata at pagkatapos ay saka nagwika ulit. Kapag di namin to ginawa, kami naman ni Lolo ang mapapahamak. Matanda na si Lolo. 120 years old na siya. Ako naman, 50 na. At kami na lang ang natitira sa lahi namin. Na tumatanda ang edad namin pero ang itsura, hindi. Kaya kung mapapansin mo, ang babata ng itsura namin pero ang mga boses namin para sa matatanda na. Yun ang lahi namin. At sa pamamagitan ng pangkukulam at pagkuha ng dugo ng mga kabataan na lang, nakasalalay ang buhay namin. Kapag itinigil namin to, kami naman ang mamamatay. Sa tingin mo, gusto ko rin tong ginagawa namin? Natatakot din ako na sa oras na mamatay ako, alam ko kung anong naghihintay sa akin sa kabilang buhay. Kaya alam kong maiintindihan mo rin ako, Benito. Please, ako na lang. Si Floyd, pakawalan mo na yung best friend ko. Kahit ako na lang, Wilmont. Pakiusap naman, oh. Umiling-iling lang si Wilmont at biglang tinakpan ng bibig ni Benito matapos niyang marinig ang yabag ni Lolo Giles na pababa na rin at papunta na sa kinaroroonan nila. Pakiusap, manahimik ka lang kung ayaw mong ikaw ang unahin ni Lolo Giles. Kung gusto mo makauwi, susundin mo ang sinasabi ko. Pasimpleng niluwagan ni Wilmont ang tali sa kanang bahagi at pagkatapos ay sinalubong na niya ang lolo na handa na sa pagsagawa ng ritual na paglilipat ng dugo. Lolo Giles, unahin na muna natin tong matabang lalaki. Marami ng dugong nawala dyan. Masasayang naman kung malalagutan ng hininga bago natin maritwalan. Umispit lang ang matandang Ginoo at pagkatapos ay meron na tong kinuha sa shoulder bag. Nang makita ni Benito ang isang matalim na kutsilyo ay napapikit na lang siya at napaiyak ng tahimik. Sapagkat alam na niyang may hindi magandang mangyayari kay Floyd. Kunin mo ang mga kandila. Bilisan mo. Pasado 12:00 na ng gabi. Unti-unti nang bumabalik sa katandahan ng katawan ko. Dapat matapos ang ritual na to ng mabilis. Walang inaksayang oras si Wilmont.
Sinindihan niya kagad ang 3 itim na kandila at itinirik sa bandang paanan ni Floyd na wala pa rin kamalay-malay sa mga nangyayari. Tama yan. Matulog ka lang, Floyd, para hindi mo na maramdaman ang sakit. Pag-atras ng artistahing binata ay nagsimula ng maglakad ng kanyang lolo sa palibot ng nahihimbing na si Floyd. Nanatili namang nakamasid si Benito sa mga pangyayari habang palihim niyang kinakalas ang tali sa kamay at paa. Nung una ay bumubulong-bulong lang sa hangin si Lolo Giles, subalit kalaunan habang nakapikit na naglalakad sa palibot ni Floyd ay unti-unti nang lumalakas ang kanyang mga sinasabi. Bumibigkas to ng mga salitang hindi na maintindihan ni Benito. Nang marinig ni Benito ang mga wikang yon, ay nangilabot siya ng husto. Damang-dama niya ang napakabigat na enerhiyang lumulukob sa buong silid, kaya mas lalo siyang nagmamadali hanggang sa makakalas na ang kanan niyang kamay. Habang nakapikit pa ang maglolo, ay sinamantala niya ang pagkakataon. Tinanggal niya rin kaagad ang nasa kaliwa pati sa paa at kamay. Patuloy na nagbibigkas ng mga salitang hindi maintindihan si Lolo Giles. Nagtago si Benito sa isang sulok at tumanap ng tiyempro para makapunta sa hagdan paakyat. Pero ginusto niya ring iligtas si Floyd kaya umisip pa siya ng ibang ideya at nagtagal pa roon. Patuloy pa ring nagbibigkas ng mga Latin na salita si Lolo Giles. Pagkadilat ni Lolo Giles at ni Wilmont ay hindi inaasahan ni Benito ang mga sumunod na pangyayari. Bigla na lang kasing itinusok na matandang lalaki ang hawak nitong patalim na kutsilyo sa tiyan mismo ng kaawa-awang si Floyd. Dahil naman doon ay napadilat ang malusog na binata at nang ma-realize niya ang mga nangyayari ay nagkakawag siya at nagsisisigaw sa sobrang takot pero huli na ang lahat. Winakwak nga ni Lolo Giles ang kanyang tiyan. Tumagas at umalingasaw ang malansang dugo habang nangingisay-ngisay si Floyd. Natutup naman ni Benito ang bibig para hindi makagawa ng anumang ingay habang naiiyak sa isang sulok si Benito. Akin na ang kupita! Paglingon ng maglolo sa kabilang batong mesa ay wala na roon si Benito. Kaya nanlaki mga mata ng Ginoo pero hindi nito magawang makaalis sapagkat hindi pa niya natatapos ang ritual. Ang isa pa ay kitang-kita na sa hilatya ng kanyang muka ang panghihina dahil unti-unti nang nabubulok ang katawan niya. Lo, eto na ang kopita. Kapusin mo ng ritual at inumin ng dugo para magbalik ang lakas mo. Ako nang bahala sa nakatakas. Natunugan na kagad ni Benito ang nais ipahiwatig ni Wilmont kaya taranta siyang tumakas paakyat ng hagdan. Nang wala na siya sa basement ay doon niya napagtanto na nasa bahay lang pala sila ng maglolo. Pero hindi na niya masyadong pinagtuunan ng pansin. Nagpunta na lang siya sa kwarto ni Wilmont at naghanap ng masusuot na damit at pagkatapos ay hinanap na ang palabas ng bahay. Nang bubuksan na niya ang pinto para makalabas ay saka siya pinigilan ni Wilmont. Saglit lang, Benito. Nagdalawang isip pa ang binatilyong may makapal na kilay pero sa huli ay nilingon niya pa rin si Wilmont. Ang lalaking inakala niyang magiging bagong kaibigan. Nakalimutan mo to. Sinalo niya ang lace ni Gudo at ang jersey ni Andres Sergio. Teka, bakit mo ako niligtas? Akala ko ba hindi na ako makakaalis dito? Hindi ko rin alam kung bakit, pero hindi ko rin gusto ang nangyari ngayon. Wala akong ginusto sa mga ito. Kung di mo ginusto, bakit ka pa rin nagpapatuloy na gawin to? Dahil ito na ang nakasanayan ko simula pagkabata. Nakita ko kung paano mamatay ang mga kapatid at magulang ko dahil sa pagtigil nila sa pangungulam at pagkuha ng dugo. Natatakot ako, hindi para sa buhay na meron ako ngayon, kundi sa kabilang buhay. Dahil alam kong mas mahirap pa sa mundong to ang paghihirap na mararanasan naming mga tao na isinanla na ang kaluluwa sa demonyo. Ay, anong ginagawa niyo sa mga bangkay ng biktima? Nililibing namin. Napalunok na lang ng laway si Benito matapos marinig kung saan nililibing ang mga bangkay ng nabibiktima ng maglolong mangkukulam. Totoo ang pakikipagkaibigan ko sa inyo ni Floyd. Pero humingi rin ako ng tawad lalo na sa nangyari kay Gudo. Alam ko na hindi mo paniniwalaan ang mga sinabi ko.
Paglabas mo sa bahay na ito, lahat ng alaalang meron ka ay masusunog na. Kahit gaano pa kasakit yon, kailangan mong tanggapin dahil wala ka ng choice. Matatapos na si Lolo sa ritual kaya lumabas ka na. Wala nang inaksayang oras si Benito. Lumabas siya ng gate at nang makalayo na sa lugar na yon ay dali-dali siyang nagtungo sa kanilang bahay pero wala roon ang kanyang mga magulang. Tumakbo siya sa barangay outpost at doon na nga niya nakita ang mga magulang na umiiyak habang nakikipag-usap sa mga kinaukulan na tumulong sa paghahanap sa kanya. Nandun din si Aling Piang at Ginang Solidad na nanay ni Floyd. Nay! Nay! Natigilan ng lahat pagkakita sa kanya na hawak-hawak niya ang lace na duguan ni Gudo, pati ang jersey ni Andres. Nay, tama po kayo sa inala nyo. Hindi ko po nailigtas si Floyd eh. Aling Solidad, patawad po. Hindi ko nasagip ang best friend ko. Kagat napayakap ang mga magulang niya sa kanya habang ang nanay at tatay naman ni Floyd ay halos maglupasay sa sobrang paghihinagpis. At habang nagmo-moment sila roon, ay may mga kalalakihang nagtakbuhan papunta sa barangay outpost para sabihin na nasusunog ang bahay ng Bagong Salta sa kanilang lugar. Dahil sa nangyari ay naging mapagmatsyag na ang mga tao dahil kahit nasunog na ang nasabing bahay ay iisang bangkay lang ang kanilang nakita at walang iba kundi ang bangkay ni Floyd. Malungkot man pero nasagot na rin ang tanong ng mga tao kung anong klaseng nilalang nga ba ang nangunguha sa mga kabataan. Yun ay walang iba kundi ang mga mangkukulam na hayok sa kapangyarihan. Sa paghahangad ng sobra, nagawang isanla ang kaluluwa sa demonyo kaya maraming inosenteng buhay ang mga nadadamay. Nang maituro ni Benito ang pinaglalagyan ng mga bangkay, ay wala nang iba roon. Kaya pinaniwalaan ng marami na marahil ay naging amaranhig na ang mga yon. Gayunpaman ay nag-alay pa rin sila ng panalangin para sa mga namatay. Wakas!